Okay, magandang gabi po sa ating lahat, no? I believe lahat po tayo nandito sa Europe. And salamat sa ating 9 participants. So start na din po natin para masunod natin po yung oras natin. Ano po? So ngayon, pag-aaralan natin ang ano ba talaga yung binibigay talaga ni IMG sa atin. So ang topic po natin is Building a New Industry, Global Campaign for Financial Literacy. Okay? So eto po talaga yung campaign para maturuan po natin ang mga kapwa Pilipino natin paano po ba nila i-build ang kanilang future, yung mga pinaghirapan po nila. Ano, yung mga pinaghihirapan po nating pera. Bakit po tayo nag-abroad? Bakit kailangan nating humiwalay sa ating kapamilya, sa mahal natin sa buhay? Bakit kailangan nating magsakripisyo dito? Ano? Bakit kailangan natin na alam niyo po 'yon, hindi natin makita, hindi natin laging naaakap ang pamilya natin. So lahat po yan sacrifices na binibigay natin sa family natin. And dito, syempre nagsakripisyo tayo. Pero hanggang kailan po ba tayo magsasakripisyo? Para lang ma-attain po natin ang financial freedom na ito. No? Okay po. So, kaya kagaya nga po ng title ng discussion natin, Building a New Industry. Bakit po? Kasi ngayon, malalaman natin ano ba talaga yung dapat nating gawin para sa ating future at paano ba ang pagbibuild ng bagong industriya talaga na ito. No, yung financial literacy campaign natin. Okay? So, stay with me po hanggang matapos po natin tong discussion na ito. Okay, so uncertainty on the horizon. The world is changing in the unpredictable ways and so is our financial future. Kung nakikita niyo po dito mismo, kahit hindi ko na nga po ito i-discuss sa inyo makikita niyo na po yung mga pictures na nilagay ko po dito, no? Alam niyo na po ang ibig sabihin, no? Na sabi dito is to cut costs, many companies are downsizing their operations or moving jobs overseas. Totoo po 'yan. Kasi ang nangyayari kasi automation na no? Na lahat na po ang ginagawa is puro lahat na 'yan lahat na 'yan machineries na ang nangyayari para mas mabilis po ang production. Kagaya po ng eto pong first picture ko po na ito, first image na to. 'Di ba bibili tayo sa groceries? Dati talagang hahaba ng pila. Ngayon, anong ginagawa po nila? Konti na lang, nabawasan po yung mga kahera sa mga grocery stores. Kasi meron na po tayong mga machines, no? May mga kiosk kung saan po pwede na tayo mismo. Babayaran na din natin doon basta may card po tayo. Pwede din po ang cash, di ba? So very possible na talaga. Ano po ang ibig sabihin nun? What does that connote? Di po ba? Bakit itong mga nandito ang ating mga ano nga tawag sa kanila? Yung nag-a-assist sa atin, no? Call center. Sino na po ang mga sumasagot sa atin? If you notice po, yung mga emails natin sa IMG, di ba ang dami nating mga concerns? Nagbabayad tayo. Alam niyo po ba yung mga nare-receive po natin na emails po ay mga robots na ang nasagot doon. Naka-recorded na po yon, no? So lalo na po sa Japan, talagang napakabalis po ng machineries na po doon. Hindi na po tao ang kumikilos but machines. Okay? Dito sa production, para mas mabilis, tignan niyo po yung sa Amazon. Ang Amazon po, ang bilis na din, no, ng pagpapackaging, no? Ang dami na napapabilis lalo. Bakit? Kasi ina-assist na po tayo ng machines. So, in totality, ano po ang gustong ipahayag nito? No? Matakot tayo kasi kailangan wag na natin ipagpabukas ang pag-iipon natin para sa future natin kasi talagang nababawasan ang trabaho. Hindi ko na din po kailangang sabihin sa inyo kasi naranasan na natin. Dito na lang po sa Italia, dito na lang sa Europa, ang dami pong nagsara na mga kumpanya. Bakit? Because dahil isa na rin po ay yung pandemic. At the same time, dahil na rin po sa pandemic, hindi na sustain ng mga kumpanya, nagsara sila. Ano na lang po ang ginagamit? Talagang etong mga machines na lang. Walang sick leave, walang maternity leave, walang sabbatical leave. Kahit anong leave yan, wala po.
Kasi bibilhin mo lang, mag-aano ka lang dyan sa sa machine. Hindi mo na hindi mo na i-maintain yan. Mas mura ang maintenance compared sa atin. So, isa po yan na reason. Many small business may have limited capital, making it more difficult to compete with big chains with large distribution system. Bakit? Ano po ang ibig sabihin nito? Kung makikita niyo po dito, sabi nga niya, traditionally, we work for 40 years between the ages of 25 to 65 and then retire. But now, younger people, saglit lang po, may earbuds ako doon. Hello? Dinig po ako? Dinig po ba ako? Okay. So, parang di ako sanay. Ayun, traditionally, nasa bag ko yung earbuds ko. Traditionally, we work for 40 years between the ages of 25 to 65 and then retire. Tama? Tama di po ba? Kailan po tayo nagre-retire? Hello? May kausap po ako? Yes po, madam. Ayun. Saglit lang po ha, po ako. Saglit lang po. Ayan. Okay. Okay na po? Dinig? Okay. Sige, go tayo. Sabi dito, di ba? Sagutin nyo nga po ako. Ang alam po natin, di ba, ang working age natin before is 25 to 65. Tama? Yes. Tama. Tama o tama? Yan. And now, sabi niya, younger people may have difficulty finding gainful employment and may struggle throughout the retirement years. Tama din po ba yung sinasabi ko? Hello? May tao po ba akong kausap? Pa-chat naman po dyan. Tama po? Yan. Ano po ang nangyayari sa atin? Sa Pilipinas na lang. Isipin po natin, bakit po tayo nandito abroad? Dahil, ano pa ang dahilan? Bakit po tayo nasa abroad? Pa-chat naman po sa 13 participants natin. Bakit po tayo nag-sacrifice na pumunta sa abroad? Ako din. Dati po, okay po ang sweldo ko noon sa Pilipinas. Nagtuturo po ako sa isang private school sa Manila, Tondo, Manila, sa Immaculate Conception Academy of Manila. Nagtuturo po ako doon. Maganda po ang sweldo ko noon, lalo na may extra pa ako. Nag-tutorial po ako sa math and science sa mga bata. So sa isang bata noon pa po yun, ilang taon na. Huwag niyo na po tanungin yung ilang taon na. Kasi marireveal yung age natin dyan. No? Magkano po noon ang bayad nila sa akin? Sa isang bata, no? Kung 1,000 pesos ang bayad ng isang bata sa isang oras, no? At nakapag-tutorial ako ng 5, magkakasunod po yan. Ganun po yung sideline ko po noon sa Kasi uso po sa uso po sa mga private school yung ganun. No po? Dati, madami pang ganong trabaho. Pero ngayon, ano na po ang nangyayari? No? Bakit po tayo nandito ngayon sa abroad? Bakit po tayo nagsasakripisyo? Kasi nabawasan tayo ng pwedeng gawing trabaho sa Pilipinas. Ang daming nurses, ang gagaling na mga nurses natin, bakit sila nag-abroad? No? At yung mga nurses natin, engineers, doctors, bakit sila nag-abroad? Anong trabaho nila abroad? Are they doctors? Ginagawa po ba nila ang kanilang profession? Hindi po. Ano po ang trabaho natin dito? Nagkukudkud po tayo. Di ba sayang yung ginastos natin na pinag-aral natin para lang tayo magkatulong. Pero bakit natin ginawa ang mga yan? Kasi wala pong employment po sa Pilipinas. I mean, kulang. Kulang po kaya nag-sacrifice po tayo dito. So ang iisipin natin, sa mga struggle, sa mga paghihirap po natin dito abroad, ano po ang gagawin natin sa mga pera na pinaghihirapan natin? Lagi po bang ganito tayo? Hanggang kailan po tayo magsasakripisyo na ganito? Tama naman
naman po, wala naman po problema sa pagiging katulong natin eh. Kasi marangal naman po yan kasi hindi tayo nagnanakaw, di ba? Trabaho natin, sariling pawis po natin. Pero hanggang kailan po tayo mapapalayo sa pamilya natin? Okay? Now, retirement crisis. Marami din po yan. The traditional pillars of retirement are now in doubt. Bakit po? Poor saving habits, fewer companies offer pensions. Marami po ba tingin ninyo? Sa atin na lang, ito na lang, itong part na to, retirement benefits such as Social Security may become unsustainable. Di ba nagkakaroon na po tayo ng problema sa SSS natin sa atin sa Pilipinas, di ba? So ano po ang sinasabi sa atin? Baka pag uwi natin, pag tayo na po yung magre-retire doon, ay wala na tayong mapipension coming from the government na pinaghirapan naman nating inipon. Ngayon na lang po ang dami ng issue sa SSS. Di ba? So nasa saan ngayon? Yung pera, kaya pa ba nilang ibigay yung mga benefits dapat natin? Tignan nyo po, dahil sa poor saving habits, si Tatang, ilang taon na sa tingin nyo yan? Nagtatrabaho pa rin. Kasi nga po, hindi po nakapag-ready for his retirement. Ang tanong ko po, ibibigay ko po sa inyo, uulit-ulitin ko po sa atin. Kayo po ba, tayo po ba, hanggang kailan tayo mag-i-stay dito? Para mag-kritisyo. Okay? So, sana habang may trabaho tayo, habang malakas tayo, umpisahan na natin, tuloy-tuloy na po natin yung pagsisave po natin for our future. Okay po? So, iyan yung education crisis. Aside from, kasi teacher po ako before, nung nasa Pilipinas, syempre, no? Kita po noon kung ano po yung kakulangan natin sa school. Alam niyo po ba na ang daming, lalo kasi private school po ako noon, hindi po namin gaanong problema yung mga gamit, yung mga books, no? Kasi syempre mga estudyante naman nakakabili. Pero pag pumunta po tayo sa public, ano po ang ginagamit na libro ng mga bata? Share sila. Wala pong buo yung tagi-isa man sana ang mga bata. Tignan nyo po, nag-aaral po noon ng computer, share po, may schedule para lang maituro at ganun nga po ang education crisis sa atin eh. Dapat po kasi sa isang 25 na students, kailangan may 2 teacher doon. Hindi po tayo pwedeng mag-occupy ng 50 students na isang teacher lang. No, bakit? Kasi hindi po kakayanin i-assist ng isang teacher yung ganung kadami. Sa amin po noon sa private school ay sadyang konti lang po talaga. Hindi po yung ganung kadami. Para maturuan lahat. Part po yun ng education crisis. At alam niyo po kung ano pa ang isang pinakamahirap sa atin? Ang dami pong hindi nakakapag-aral sa atin. Bakit? Wala po silang pang-paaral. Ang mga magulang ay hindi pinaghandaan ang pag-aaral ng mga anak. Kung makikita niyo po dito, ayoko naman pong ipakita yung mga picture talaga na mas malala pa dito. Ito na lang po yung mga kinuha ko. Pero kung tutuusin, ang dami pong mga mas worst ang situation sa atin. Tignan niyo po itong batang to, hindi din po siya nakapag-aral. Ano po ang ginagawa? Tumutulong po siya sa kanyang mga magulang. Kasi kailangan na niyang kumita ng pera. Okay? So kailangan na po niyang kumita ng pera. Pero ano pa po ang nangyayari? Ikaw naman ang hirap, kagaya po ng na-mention ko kanina, pag nakagraduate po tayo, hirap po tayo, unemployment crisis. Kasi kulang na po ang dami nating mga graduates, pero kulang yung avenue para pumasok, para makapagtrabaho tayo. So the tendency ulit is, yung right career for us, hindi natin nagagawa, nag-a-abroad ulit. No? Ganun po yung nangyayari. Okay po. So, nahihirapang maghanap ng trabaho sa atin. And at the same time, hindi din nila alam kung ano yung tamang course ang kukuhanin nila. Okay po. So, eto pa. Isa pang crisis na meron po tayo sa atin sa Pilipinas. Yung tinatawag na spending crisis. Bakit? Eto, marami po yan. Budget deficits and rising national debt could increase on our government to raise taxes and reduce funding to retirement programs like Social Security. Kasi pataas na, bakit po, kung iisipin po ninyo, bakit pataas ng pataas po ang tax sa atin? Kasi kulang po yung pondo natin sa
gobyerno. At bakit ano po ang nangyayari? Kaya marami po ang nahihirapan instead na maibigay nila, imbis na maibigay po nila sa education o kaya sa mga infrastructure, matulungan ang ekonomiya ng Pilipinas, hindi po. Kasi kulang po tayo. Kaya yan, pataas ng pataas ang taxes. On the other hand, tignan din po natin, tayo mismo, balik natin yung spending crisis on our own. Tayo, no? Wala na nga tayong ilalabas na panggastos. Ano po ang tendency? Ano po ang nangyayari sa atin? Nangungutang po tayo. So, sino pong nahihirapan bandang huli? Di ba tayo pa rin po? Yan po yung isang problema natin. Yan yung mga kinakaharap natin na mga problema natin. Bakit? Kasi gusto po natin is i-level up, how to say, gusto nating i-level din po natin sa mga kaibigan natin. Bakit ko po pinakita yung mga gadgets na to? Bakit ko po pinakita yung mga bags na yan na pagkakamahal? Yung pag-travel, yung pag nakikita mo yung mga friends mo sa Facebook nagpo-post kung saan-saan kumakain, ang gusto mo din is sumabay ka sa kanila kahit hindi natin kaya. Nakaka-relate po ba kayo sa ganito? Kagaya ng mga phones natin. Pwede naman, sabi ko nga po sa kapatid ko, hindi mo naman kailangan bumili ng mahal na phone kasi wala po siyang ngayong telepono. Hindi po, ang ginagamit lang po niya yung iPad. Hindi naman po niya maiayos, no? Kaya lang sabi ko, bumili ka na lang ng mura. Huwag ka nang umasam na bumili ng mahal tapos uutangin mo. Diba? Pero ganun po tayo. Because we are so fond of showing off what we do not have. Makikita din po natin as we go along, nandoon po yun, no? Pinaghihirapan natin na hindi pa po natin nakukuha, nagagastos na po natin. Para lang, no? Kasi nakita natin sa Facebook, yung kaibigan natin, pumunta, nag-tour, pumunta siya sa US, sa USA. O, di ba? No? Pumunta siya sa Paris o pumunta siya sa London. Ano po ang ginagawa natin? Ang ginagawa po natin, tayo din, manghihiram po tayo, no? Mangungutang po tayo para lang po tayo makapunta at makabili ng kung ano-ano. Yung mga bags na yan, no? Bili tayo ng bili. Sorry, ako po noon. Kasama po ako dito. Ang dami ko, bili ako ng bili ng bags noon, pero sa ilang bag ba ang gagamitin natin sa isang araw? Di ba isa lang naman po yun, yung pala may pang-araw-araw lang tayong gamit, pang-trabaho, kumpleto na dapat yun, okay na tayo. Pero hindi po ako noon ganon. Pero thankful po talaga ako dito kay IMG. Alam niyo po kung bakit ang laki ng nabago po niya sa akin. Aside from sabi ko nga po sa isang taon, niloloko nila ako sa bahay, o ano na yung nabili mo? Nung nagkita kami ng kaibigan ko, uy kapatid, ano ang nabili mo ng bag ngayon? Natutuwa ako kasi I was so proud then na sinabi ko sa kanya, kapatid, alam mo ba na hindi na ako bumili sa isang taon? Wala akong biniling bagong bag. Kasi dati, nagsasabayan kaming bibili, pupunta kami sa ganito, bibili lang kami ng bag. Sa Serra Valle, di ba, ang dami po, may mga discounts din naman po doon. Nabili po kami, napunta po kami doon para bumili. O kaya dito po sa Monte Napoleone, doon po kami nabili na sa LV, doon po kami napunta. Pero, mula po nung dumating ako dito, naging member ako ni IMG, naisip ko nga po yun, saan mo nga talaga gagamitin? Tapos pag hindi ko nagustuhan, ibibigay. Diba? Bigay dito. Nasa saan? Sino ang naghirap? Diba? Kasi walang kulang sa financial literacy. Sa mga pinaghirapan na pera, kung noon, sabi ng mga kapatid ko, kung noon yung mga sweldo mo ay nilagay mo sa tama, di dapat maayos ka na ngayon. Hindi ka na magtatrabaho. Pero kulang po Kulang po ako sa financial education, sa financial literacy. Kung saan-saan lang ginagastos. Kung saan-saan lang kumakain. No? So, sana yung mga experiences po natin na yan ay pag-isipan po natin lalo na po sa sitwasyon po na nangyayari sa atin ngayon. Ano po? Yan. Ngayon, ito ang question. Ito na yung malaking tanong po talaga. What is your situation right now? Ano po yung sitwasyon natin ngayon? Sorry po, kulang ako ng question mark doon. Yan. What is your situation right now? No, ano po yung mga sitwasyon natin ngayon regarding our jobs? Do you have problems paying your bills? No?
Namomroblema tayo, ang dami nating babayaran, hindi natin kayang bayaran ang ating mga bills. Bakit? Kasi nawawalan tayo ng trabaho. Are you concerned about your job, your career? Ako po, concerned po ako. Bakit? Ang trabaho ko po is sa hapon lang, sa asilo. Ngayon, sarado na naman po ang mga schools. So, wala po ako pasok. So, nakadisokupasyon din po ako. Pero yung disokupasyon ko po ay hanggang January of next year. After that, what's next? Diba? What will happen to me kung hindi po ako makapaghanap ng trabaho? Pero, dahil po kay IMG, iba na po ngayon yung ano ko eh. Iba na po ngayon yung mindset ko. Sabi nga ng kapatid ko, sabi ni Mr. Percy, bakit wala ka bang tiwala kay God na makakahanap ka ng work? Pero ngayon, hindi na yun yung focus ko ngayon na maghanap ulit ako ng work. Alam niyo po yun because nakilala ko si IMG, na naturuan niya po ako. Hindi po ako ngayon, sabi niya, are you concerned about your job, no? Or are you paid what you are worth? Pero ngayon, alam niyo po ngayon, dahil nakaka-receive tayo ng Neuracash. Wave na pan po dyan, yung may mga Neuracash na na-receive ngayon. Sige nga po, sino po ang may mga na-receive sa Neuracash nila kahapon? Yan. 100,000. Sino po? Pa-chat naman. Mula pa po kanina nagtatanong ako eh. Alam ko naman may mga naka-receive ng Neuracash dyan. Sino po? Wala? Wala. Wala akong nakikita eh. Na nagme-message dito. Meron ba? Okay. Yan, si Ma'am Nora. Meron daw. Yan. Yan. Si Matt. Si Ma'am Matt at saka si Ru. O, diba? Si Madam Nel, meron na rin Neuracash. Ang nag-message siya sa akin, Ma'am, meron akong ganito, sabi ni Madam Nel. At yung kumari ko, meron akong na-receive na ganito. Ilan sila na nag-message sa akin at tumawag na meron daw silang Neuracash. O, di ba nakakatuwa? So, kayo po, naka-receive kayo ng Neuracash nyo. Saan po kayo magfo-focus? Magfo-focus po ba tayo sa maghahanap pa tayo ng ibang trabaho na nahihirapan tayo? Or, sige, may trabaho tayo, i-maintain natin. What about yung part na wala tayong ginagawa, yung free time natin? Doon po natin i-focus yung pag-IMG natin. Diba? Sabay po yan, gawin natin yan. And as we go along, makikita natin na maganda talaga pala ang binibigay ni IMG. Are you paid what you are worth? Diba? Kanina lang, kausap lang po namin yung isang MD natin dito. No? Bigla, tinanggal siya, pumasok siya sa trabaho. Kailan yun, I believe it was Friday, pumasok daw po siya sa trabaho. And then, nung mag-umpisa siya magtrabaho, tinawag siya sa lamesa ng amo niya. Ano po ang sabi sa kanya? You are already fired. This is your last day of work. Pwede po ba yun? Ganon lang. Ganon lang kung gusto na tayong tanggalin ng ating mga employers. Bakit? Hindi ka na magreklamo kasi babayaran ka ng yung pre-abiso niya. 'Di ba? So, ang hirap po pag ganun. Alam niyo po, sabi nga ng isang MD natin, umiyak siya sa harapan ng umiyak po siya sa harapan ng kanyang employer. No? Kasi syempre, iisipin mo, hindi pa siya ready eh. Hindi pa siya ready na mawala ng trabaho. Ang iisipin mo, papaano na yung mga gastusin? Papaano na yung mga bills? Papaano na yung pinapaaral kong anak ko sa Pilipinas? Papaano na yung pambayad ko ng bahay dito? Yung panggastos ko. Di ba? So, lahat po yan iisipin po natin. So, isa din po to. Are your children growing up and your parents growing old faster than you can provide for them? Lalo na po pag tayo pa rin po ang gumagastos sa mga magulang natin, mga old parents natin. Mga old parents talaga, Yung mga parents natin na matatanda na kailangan ng tayo yung nagmi-maintain sa kanila. Tapos, ganun din yung anak natin. More so, single parent tayo, no? Single mom ka, single parent, no? Di mas lalo pang mahirap po pag ganun. Ano pong mangyayari sa atin? So you will feel a financial trap, di ba? Yun yung nagpapahirap sa iyo. Ano pong mangyayari? Ano ang result po nito, no? Mangungutang tayo. Doon lang po yung alam natin kasi. Yun yung alam po natin na solution. Mangutang.
Marami naman po sa atin kahit nasa IMG member na po tayo, yun pa rin yung alam natin eh. Yun yung alam nating solusyon. Kasi kulang pa rin po tayo eh. Kahit na-attend po tayo, no, kulang pa rin tayo sa kaalaman. Okay? No? So, yun. A large number of people could face increasing challenges or money problems. Some work hard all their lives. Totoo po yan, no? Ako po, nagpapasalamat ako kasi pag mga ganito hindi ko pa nasasabi na naiiyak na ako. Kasi naalala ko po yung nanay ko. Alam niyo po, ang dami po naming magkakapatid. 8 po kami. Namatay po yung 2 naming kapatid. 8 po kaming naiwan. Imagine niyo po, 8 po kaming pinag-aral ng nanay ko. 8 po kaming pinag-aral ng nanay ko. Tignan niyo po hanggang kailan po siya. Maswerte pa rin po kami, no? Blessed pa rin po kami kasi hindi na po umabot ang nanay ko na kagaya ng iba po dito na matatanda na. Alam niyo po kahit 67, 70, may kakilala po ako. Magsi-70 na siya ngayong April. Nandito pa rin po siya na nagtatrabaho. Sabi ko, buti na lang po, ang nanay ko tumigil na din po siyang magtrabaho nung 65 siya. Inantay lang po talaga niya na mag-retire siya. Mag-pension siya. And good thing na antay po niya yung pension niya. What if hindi? Sino po ang magpo-provide sa kanila? Siyempre, mag-aasa ang asa ang mga magulang na ganon sa atin, mga anak. What if wala tayong maibigay? No? Papaano po? Ano pong mangyayari sa mga magulang po natin? Okay? So isipin po natin yung mga scenarios po na ganito. Many do so much to raise their kids and often see them finish college with a lot of debt. Totoo po yun. Dati po, nung pumunta po ako dito, sabi nga ng nanay ko, very thankful siya kasi sabi niya, nandito ka na, natutulungan mo ako. Para kasi, kailangan naming tulungan ang nanay ko para mapaaral din yung mga iba naming mga kapatid. No? Pero sa tutuusin, iisipin natin, responsibilidad ba natin yon bilang anak? Hindi po. Pero alam niyo po yon, tayong mga Pilipino, ay gano'n naman po tayo eh. Mapagmahal din tayo sa mga magulang natin, sa pamilya natin. Kaya, nandito po tayo tumutulong. Pero, uulitin ko po sa atin. Yung pagtulong po natin, dapat alam din po natin na tulungan din natin yung sarili natin. Hindi natin lahat dapat ibinibigay lahat yan sa pamilya natin. Kasi isipin mo, papaano ka din sa future mo? Hindi po masama ang tumulong. Alam lang po natin po hanggang saan. At wag din po natin kasi tulong tayo ng tulong, bigay po tayo ng bigay sa pamilya natin. Baka mamaya tinuturuan din po natin na maging tamad na po sila, no? Wag po natin gawin 'yon. Okay? So, yan. Lack of financial knowledge. Many don't have much and don't know much. Totoo po 'yan. Kasi sa kakulangan po natin ng financial literacy, hindi po natin talaga alam kung saan natin ilalagay yung pera na pinaghihirapan natin. No? Kaya kailangan alamin po natin at kagaya nga po noon, dito ko din po sa IMG natutunan na dapat huwag tayong mag-ipon ng pera sa bangko. I mean, yung ilagay natin yung pera natin lahat sa bangko, hindi po. Kailangan i-invest natin, ilagay natin sa mga ibang avenues, huwag lang po sa bangko. Kasi hindi po natin alam dati yun eh. No? Yung kakulangan natin sa financial literacy. Many people were not taught how to manage their money. Kasi sa atin sa school naman, di ba? Ano po yung itinuturo sa atin? No? Papaano maging magaling na empleyado? Di po ba? Hindi naman po sa early age natin sa schools, kahit nung college ako, hindi ko po matandaan yun, na tinuturo sa atin saan natin ilalagay dapat yung kaperahan natin, mga pinaghihirapan natin. Financial issues may not be often be discussed and financial products are not always fully understood. Madami po yan. Madami po tayo na kinukuha din, madami po yung mga investment na pinupuntahan natin na hindi natin alam. Kagaya ng kaibigan ko, sabi ko, meron akong insurance, pero hindi niya alam kung ano yung coverage ng insurance na meron siya. Alam niya yung magkano yung binabayaran niya, pero yung balik nun, magkano ang makukuha mo. Marami pong ganon. No? Ang dami po noon na mga sitwasyon na nasaan po tayo. Lalo na po sa atin, bayad lang po tayo ng bayad, hindi natin alam eh, no? Yung pala covered tayo, hindi natin alam. No? Some buy an insurance or healthcare policy and then bury it in closets. Ibig sabihin, bibili na sila, tatago na nila, hindi nga po nila naiintindihan. May healthcare sila, pero hindi nila alam ano yung coverage noon.
kailangan po nating alamin, kagaya ng Kaiser natin, dito sa atin, no? May kukuha ka ng Kaiser, dapat alam mo yung coverage nito. May tumawag po sa akin kanina. Sabi ko, medyo nagkainitan po kami kasi hindi kasi niya po inaaral kung ano po yung kinuha niya. Sabi ko, ikaw, MD ka na, marketing director ka na, kailangan alamin mo kung ano yung mga coverage na to para hindi ka din magkamali sa pagturo mo sa mga taong kinakausap mo na tinutulungan mo. Same thing sa atin po na kumukuha po ng mga healthcare at insurances, alamin po natin. Huwag lang pagbayad natin, pagpirma natin, dyan ka na. Hindi po. Intindihin natin, alamin natin. Kahit sa mga investments natin, dapat alamin po natin. Para hindi po tayo maloko. Bakit ang dami pong nai-scam? Kasi hindi po natin inaaral. Bago tayo pumasok, aralin po natin yung sinusuotan natin. Okay? So, dapat ganun po tayo. We are active spenders, but passive savers. Sino po ang natatamaan dito? Sino po ang passive savers? Sino po yung mga active spenders? Sige lang, spend lang ng spend. Meron po ba sa atin? Or natuto na tayo? Natuto na po ba tayo? Ha? Oo, ako dati. Sana naman po, bilang member na tayo ni IMG, natuto na tayo. Oo nga, hindi ka na nga bumibili ngayon ng ng mga mamahaling gamit, pero saan naman na divert yung pagbili-bili mo? Baka sa anik-anik naman, kung mga anik-anik ang mga mamahaling binibili. Meron ka na ng ganitong anik-anik, gusto mo pa ulit bumili ng ganito, di ba? So, dapat alamin po natin. Kailangan, we have to be wise spenders, no? So, bato-bato sa langit, yung mga hindi po pamarunong, yung mga spenders dyan, no? We believe in financial education. Talaga naman po yun kasi kailangan din po natin. Okay? Your future is not in the hands of your employer, your union, or your government. Hindi po talaga totoo yan. Hindi po talaga nakapunta doon. Hindi po talaga sila ang may hawak ng ating future. Okay? Kasi pagkatapos natin sa trabaho natin, no? After na natin matapos sa trabaho, uwi na tayo. Sa retirement po natin, sila po ba ang may ang may hawak? Hindi po ang gobyerno natin. Sila din po ba ang may hawak? Hindi po tayo. Kaya nga, tignan po ninyo, bakit ang dami pong nagagalit sa gobyerno natin na humihingi ng ayuda, hindi nila nabigyan? Kasalanan po ba ng gobyerno yon? Hindi po, kasalanan po natin because we do not have emergency fund na pagkakataon na kailangan natin, hindi po tayo nakahanda. It is neither in the hands of your bank nor your broker. Diba? Aralin po natin. Tayo po yan. Tayo po ang we are the architect, sabi nga nila, diba? We are the architect of our future. Tayo po talaga ang mag-aayos, ang magkukumpuni, ang maggagawa ng pera, no? Tayo din po yung mag-aaral paano natin i-save, saan natin i-save, paano natin palakihin yung pera natin, saan natin ilalagay para mas mabilis lumaki, sa bangko po ba o sa investment vehicle? Anong mga investment vehicle natin, saang parte yan, saan natin ilalagay yung pera natin na dapat protected. Dapat alam natin because the future, our future is in our own hands, hindi po sa iba. Okay po, so tayo yung mag-ipon para sa future po natin. Huwag po nating sisihin. Naku, yung upline ko, kaya ako wala akong retirement fund kasi nag-member ako ng IMG, hindi ako tulungan ng aking sponsor. Hindi po yun. Kaya hindi ko na nakuha yung aking investment dahil hindi ako tinulungan. Aralin po natin. Okay? Tayo po mismo ang mag-aral niyan. Yan. Be educated. Be your own money manager. Knowing less can cost more, di ba? Hindi natin alam. Kagaya po before, di ba? Tayo po hindi po natin alam na mas maganda pala mag-invest. Sabihin na natin, example na lang po sa mutual fund. Pag nilagay pala natin sa mutual fund, mas malaki pala ang kita ng pera natin. Pero pag nilagay natin sa bangko, di ba? Kailangan intindihin natin kung saan natin ilalagay. Alam natin kung saan siya mabilis mag-grow. We spend many years in school learning how to make a living, but we also invest our time learning the financial basic.
basics to save a fortune. Kailangan talaga po aralin natin, no? You won't be free until you are financially free. Bakit ang dami pong nagsasabi na, mag-for good na ako? No? Ang dami na po natin na-experience na ganyan. Gusto ko nang mag-for good. Kaya lang, nabalik sila. Bakit? Kasi hindi pa po sila financially free. Kahit gusto mo pang munang umuwi, hindi ka pa pala financially free. Diba? Kulang pa pala yung alam mong tama na. Kasi hindi natin masyadong inaaral. Kailangan pagplanuhan po natin yan. At kailangan isipin natin hanggang kailan talaga tayo. Ngayon, hanggang ganito ka lang pupunta dito. Hanggang, sabihin na natin, ako, hanggang 5 years na lang ako dito. Ito yung maximum ko. So, pag may target kang ganyan, you have to work for that. Magkano ang monthly na isi-save ko para hanggang 5 years nag-stay na lang ako dito. Diba? Dapat i-compute natin kung kayo po ay member na ni IMG at hindi pa po kayo member ni IMG, kausapin niyo po ang inyong mga sponsors para magkaroon po tayo ng financial check-up. Tutulungan po nila kayo. Magkano yung kailangan itabi mo monthly para magkaroon ka ng financial freedom. Yun po yung kagandahan natin dito sa IMG. Kailangan, kung nagpapa-check up po tayo sa ating physical check-up, kailangan may financial check-up din po tayo at makikita din po natin yan sa mga benefits ni IMG. So may mission po tayo dito, a mission to motivate. Yan. So, number 1, understand how money works. Kailangan aralin po natin yan. Some people work for money but don't know how money work for them. Diba? Totoo po yan. Nagtatrabaho tayo na nagtatrabaho para kumita ng pera. Pero, hindi natin alam na mapagtatrabaho din pala natin ang ating mga kapirahan. Habang tayo ay nagtatrabaho, yung nasisave natin, pagtrabahuhin natin po, pwede po yun. Possible po yun. Okay? So, yan. Number 2, have a financial goal and plan for the future. Ito po yung sinasabi ko po sa inyo. No? Na kailangan hanggang kailan tayo magtatrabaho. Okay? People don't plan to fail. They just fail to plan. Sige lang, spend ka lang ng spend. Gastos ka lang ng gastos. Ano pa mga ginagawa natin? No? Kung ano-ano, tignan nyo po yan kung saan-saan nila nilalagay yung kaperahan nila na hindi naman po importante. No, kung tayo magpaplano, yung financial goals nga po natin na ito, process po yan eh. Kailangan pagplanuhan po natin ano yung goal natin. Yun nga, lagi ko po paulit-ulit mula po nung nag-umpisa ako, hanggang kailan ano yung goal mo na magtrabaho ka abroad, na humiwalay ka sa pamilya mo. No? Hanggang pagtanda mo na mabaho ka na, no? Yung katawang lupa mo, mabaho na, nandito ka pa din. Hindi mo na nakasama ang pamilya mo, ang anak mo. Yung may kilala po ako dito, no? Magto 20 years na ata, if I hope I'm not mistaken. Magto 20 years na dito. Naiwan niya yung anak niya sa Pilipinas. Mag-i-18 pala. Mag-i-18 na siya dito kasi magdidibo na yung anak niya. Pero mula noon nandito siya. Nasaan yung pagiging ina niya sa anak niya for 18 years, no? Ang hirap po ng mga ganong sitwasyon. Pero ginagawa natin, nagsasacrifice tayo para din sa pamilya natin. Pero, hindi ko po sinasabing mali yun or ano pa. Paman, ang gusto ko lang pong iipunto sa atin, bigyan natin ng tuldok ang pag-stay natin dito abroad para yung mga precious moments ay marami pa rin po tayong magawa. Makasama pa rin po natin yung mga mahal natin sa buhay. No, yung mag-goal po tayo hanggang kailan? Kailan mo gustong magkaroon ng bahay? Kailan mo gustong bumili ng sasakyan mo or ng kung saan mo ano yung mga goals mo? Dapat maglagay po tayo ng hanggang kailan, no? Okay. So, number 3, cut down your expenses. Ito po 'yon. Kailangan po nating putulin, no? Kailangan po nating bawasan yung mga spending habits natin, yung mga unnecessary things. Tanggalin po natin. Dati napakahilig ko po niyan. Gamit po ako lagi ng gamit ng credit card. Manghirap po talaga pag hindi natin kayang disiplinahan yung sarili natin. Wala na akong pera, pero mayroon akong credit card. Pwede pa ba akong bumili? Yes. So, after that, anong mangyayari? May utang ka, may babayaran ka. Kaya tayo hindi nakakaipon dahil sa hindi po tayo marunong mag-budget. Hindi po tayo magaling mag-plan.
for our future. Cut down lang po natin. Kaya mo ba na makaipon ng 500 euros sa isang buwan? Yes, basta nasa sa iyong discipline. Dati hindi ko po kaya. Pero mula po nung nag-member po ako ng IMG, kahit papaano, lumalaki din naman po yung naisisave ko, yung naiipon ko, yung nai-invest ko. Dahil natuto din po ako. Kaya kailangan nating pag-aralan. I-trim down natin yung mga gastos natin. Dati, kain po ako ng kain kung saan-saan. Pero ngayon, kinat down ko po yun. Instead na ikain mo sa labas, bumili ka na lang. Magluto na lang sa bahay, makaka-cut down po tayo talaga doon ng expenses. Instead na kape tayo ng kape, brioche ng brioche everyday sa bar. Po pwede naman po. Actually po nakatulong yung pandemic, di po ba aminin? Di ba dati po pwedeng mag-bar, ngayon sarado ang mga bar, di nakatulong po sa pag-save natin, di ba? Cut down your expenses. Reduce your debt and liability. Bawas-bawasan po natin yan. Alam niyo po yung mga nangungutang, ayan, talagang hinanap ko, ano nga yung ano ng Compass, talagang gusto ko pong ito. Kasi marami po sa ating mga Filipinos, part din po ako dyan na pumunta kay Compass. Kasama din po ako noon. Pinapahiram ko pa po ang dokumento ko para sa mga kakilala ko na para lang magamit nila ang Compass. Diba? Kung hindi ba naman ako tanga, diba? Sorry po sa word, pero totoo po yun. Nagawa ko po yun. No? Paano pag tinakbuhan ka na ng gumamit? Di ikaw ang magbabayad. Marami po akong kakilala din ganon. Na hindi na po nila nabayaran. Sino magbabayad? Ikaw na may dokumento. Kasi ikaw ang maninegative, maroroso po dito. Okay? So, yan. Tama, si Uncle Kong. Oh, yan. Dapat iwas-iwasan po natin yan. I-trim down po natin yung mga gastos natin. Baka mamaya lahat ng mga sinasabi nila sa Pilipinas, pahingi naman ito, pahingi niyan. May bata po, sabi niya, may kasamahan po tayo dito, hindi po bata. Kasamahan po natin dito, nag-share lang din po siya kagabi. Ano po yung sabi niya? Hingi lang po siya noon ng hingi. Nag-aaral siya sa mga kapatid niya, hingi lang siya ng hingi. Kasi ang bilis ng pagbibigay nila ng pera. Nung pagdating niya dito sa abroad, dito sa Italia, nakita niya ang sakripisyo ng kanyang pamilya. So doon na siya ngayon, nakita niya gaano nakahirap pala kitain ang pera. Nung nasa Pilipinas siya, sige lang siya ng sige. Marami pong ganun. Hindi po nila nare-realize na napakahirap kitain ng pera. Okay, increase your cash flow. Make money when you can, while you can. Have multiple sources of income. Huwag lang pong yung trabaho natin. Kung may extra tayo, gawin nating business si IMG. O pwede po, ano po ang tawag natin ngayon sa IMG? Maging entrepreneur po tayo. Embrace change and expect to succeed. Huwag tayong mag-focus lang po dito sa trabaho natin. Dati po, aside from sa mga trabaho na meron po ako, naggagawa din po ako noon ng cakes. Nagpapa-order po ako. Hanggang 3:00 na try ko po yan, gagawa ako ng kasi sa dami ng orders na ganyan, kailangan mong gawin lahat yon. Kung minsan nasisira po yung ref namin sa bahay kasi sa dami ng nakalagay doon, puro mga cakes. Ngayon, sabi pa ng kapatid ko, ate, tigil mo na yun, magkano lang ang kinikita mo dyan. Sa sacrifices, sa effort na binibigay mo, compensated ba yan? Hindi po eh. Ngayon, habi sa akin, may nag-message, tumawag pa po siya. 18th birthday ng anak niya. Pinipilit po niya talaga akong gumawa ng cake para sa anak niya. Talagang hinindian ko po. Bakit? Mas nagugustuhan ko na po yung ginagawa nating mission dito kay IMG because entrepreneur na rin po ako. Kasi ginagawa ko na po yung business part ni IMG. Kasi hindi pa po ako gaanong nahihirapan hanggang 3:00 para lang gumawa at magkakakat, magdodrawing doon, magdidesign sa cake. Hindi na po. No? Ito lang ang ginagawa natin, nag-share lang tayo sa mga kapwa natin. Tinuturuan na po natin sila. Aside from that, nakatulong pa po tayo sa kanila. Na-share natin yung experiences natin, na-share natin yung natutunan natin, at the same time, we are as well compensated. Di po ba? So, okay lang po ba yon? Gusto niyo din po ba yung ganon? Di ba mas okay po? Dagdagan po natin ang ating cash flow. So be part of the new industry to help families. The Global Campaign for Financial Literacy. Ano po ang global campaign natin ngayon? Yung 30 million by 30. So yun po yung campaign ngayon ni IMG. Kailangan makatulong tayo ng 30 million na families, no, by 2030. Ano po ang gagamitin natin? Yung libro lang po natin na to. The Secret to Building and The Secret to Saving and Building Your
future, at saka mga workshops natin. I-discuss ko sa inyo mamaya yung 48 benefits pag nag-member po tayo ni IMG. So, dito nagpo-provide po tayo ng workshops and trainings yan. Lahat po yan financial workshops, increasing cash flow, debt management, building a strong financial foundation, proper protection, building wealth, asset accumulation, retirement planning, wealth preservation, long-term healthcare. Lahat po yan itinuturo natin dito. May workshops tayo at may platform training tayo on insurance, investment, healthcare, and education. So we have classes to provide knowledge, strategies, and solutions in all major areas of financial services. Lahat po itinuturo po natin dito. Monday to Friday, meron po tayong 7:30, ganito po. Itinuturo natin yung mga basic financial concepts. 9 o'clock hanggang 10:30, training po natin yan. No? So everyday po yan. Weekends meron pa rin po. Bakit? Bakit po tayo nagsisipag na ganito? Kasi ang dami pa po nating tutulungan ng mga Filipinos na hindi po nila alam saan nila ilalagay yung mga perang pinaghihirapan nila. Para lahat po tayo mabawasan na matrim down yung years na pag-stay po natin abroad. Para makauwi na rin po tayo, makasama natin ang ating pamilya. So, era of the informed consumer. So, kailangan tulungan po natin ngayon ang sarili natin. Bakit? Ano na ngayon tayo na kailangan aralin natin, no? Kailangan alam natin kung ano yung mga access na mga products and services, saan tayo pupunta, no? Receive training and support to manage your money. Earn referral income dito po sa IMG. Pag nag-refer po tayo, meron po tayong kikitain dito. Earn commissions by getting license and sharing your know-how. Yun po yung sinasabi ko po sa inyo kanina. So, tayo na mismo ang gagawa. Tayo ang mag-aaral. Tayo yung hahanap saan tayo pupunta na makikita po tayo na may trainings na tayo, may income pa po tayo na makukuha. Okay? So yun lang naman po ang kulang sa atin. Nasa distribution revolution po tayo, no? So yung mga halimbawa tayo, marunong tayo, alam natin yung may financial literacy na tayo Educated na tayo ngayon, natuto na tayo. Tayo na mga may alam na with regards saan natin ilalagay ang mga perahan natin, alam natin kung sino yung mga tutulungan natin, no? Tulungan natin yung mga nasa ilalim, yung mga hindi pa po nila alam saan ilalagay. So, kayang-kaya po natin ngayon gawin yan. Kagaya lang po ng sa market na lang, yung pagdi-distribute, bakit kayang i-control ng isang kumpanya yung presyo? Sabihin natin, bakit ang presyo ng bigas ngayon ay ganito kamahal? Ano nga yung mga klase-klase ng rice? Kasi alam nila kung kailan nila ilalabas Alam niyo po yun? Yung pagdi-distribute, yung mga retailers, alam nila kung kailan nila ilalabas. Hinuhold pa nila minsan Tignan niyo po yung mga mask, no? Nung unang-una, alam nila, hinold nila yung mga kasi para walang mailabas din sila. Pag once na lumabas na yan, mahal na siya. Diba? Kung kailan wala, doon nila ibibigay. Alam na po yan po yung mga may kaalaman. No? So nandito po tayo sa membership, yung ito po, yung world of possibilities, the membership revolution. Before kasi, dito sa IMG, tinuturuan tayo na kagaya ngayon, yung mga gustong umuwi sa Pilipinas, gustong mga magbiyahe, di ba pwede na tayong mismong tayo ang bibili? Ako natatry ko po yan, ako na ang bumibili ng ticket ko pag gusto kong magbiyahe, mag-flight kung saan ko gusto. Before, ano po ang ginagawa natin? Pupunta tayo sa mga agents, ano nga tawag dito? Yung mga tourist, ano nga tawag dito? Yung mga agencies na kukuhanan ng yung kukuhanan natin ng mga, yung ticketing, yung mga Viaggio, travel agencies, sorry, yan. Salamat. Yung mga travel agencies, dati di ba pupunta pa po tayo doon. Pero ngayon, si IMG ang gustong gawin, tanggalin niya yung middleman. No? Para makatipid na po tayo. Yun yung gusto niya, direkta na tayo para wala na tayong babayarang middleman. Diretso tayo, mas mura, di po ba? So yun yung gustong gawin sa atin ni IMG. Kaya ito po yung the membership revolution. Kailangan lang matuto tayo. We have to be educated, no? So the powerful business platform, a world-class support system. No, dito sa IMG tinuturuan po tayo sa mga may business platform kasi si IMG. Matututunan po natin 'yan. Tanungin lang po natin yung mga sponsors po natin para kahit papaano po makakadagdag sa cash flow natin. Bakit may mga doctors, may mga accountants, no? Yun po yung professions nila.
Pero nung naging member sila ni IMG, iniwanan po nila yung kanilang pagiging doctors, pagiging accountants, no? Dito po sila nag-focus kasi aside from nakakatulong sila sa kapwa nating Pilipino, compensated po sila dito. Well compensated po tayo. Depende sa kilos po natin kung masipag po tayo. Okay? Yan, eto, sabi niya dito, many of our members have become financially independent. Many more make good part-time income, pay off their debt, and are building a strong future. Totoo po yun. Marami po. Kanina yung mga nakapanood kanina ng yung mga maaga pong pumasok, nandoon napanood po natin kanina yung mga turning point stories nung nag-member sila ni IMG. Ano yung naitulong sa kanila? Okay? So, yun po yun. Yan. So, proven successful system. Ito po kasi talaga, may sinusunod tayong system dito kay IMG. First, we train the trainer and then we build the builder. May trainee tayo, trainer, may builder, and system builder tayo. Our trainers are with you every step of the way. Tutulungan po tayo, pero kailangan, habang tinuturuan tayo, kailangan matuto tayo, di po ba? Para sa susunod tayo naman ang maging trainer. Hindi na tayo si trainee. Okay? Para mas makabuild tayo ng makabuild ng ating team. Yan. Pwede po tayo mag-travel the world. Ito po yung maibibigay din sa atin. Isang benefit din po na naibibigay ito ni IMG. For free and with allowance. Yan. Okay? So life is all about choices. What will your future look like 5 years from now? Pakitanong po yan sa sarili po natin. May plano po ba tayo? Ano ang mangyayari sa atin? 5 years from now, nandito pa rin po ba tayo sa Italia na nagkukudkod, na pinapahirapan natin? May sumisenyas po, hindi na daw. No? Pag nakuha lang po niya ang kanyang CEO, sabi niya uuwi na siya sa Pilipinas. Syempre ako din, gusto ko din po yun. No? Kaya nagsisipag na po ako. O, diba? Save your future, learn how money works. Make extra income on a flexible schedule. Kasi sarili mo ikaw mismo Very flexible kasi ang ano mo dito, ang oras mo dito. Get rid of your debt. Kasi once na kumikita ka, unti-unti kailangan nating tanggalin na yung mga kautangan. Save your children's education. Save for your children's education. Nakakatulong talaga tayo para sa future po natin dito. Your healthcare and your retirement. Okay? Build your future. Kailangan natin gawin talaga yan. There is a transition to an exciting career in the financial industry. Dito po talaga. Alam niyo po, kagabi dun sa presentation natin, yung napanood nating journey ni Coach Aan, di ba? Ano po ang sinasabi nila? Kasi napamahal na sila kay IMG. Marami nang ikinasal. Napangasawa na nila si IMG. Nakakalimutan nila. Hindi naman po. Huwag niyong kakalimutan mga asawa niyo at mga girlfriends niyo, ha? Huwag po yun. No? Kailangan, alam lang natin dapat yung time natin, alam natin, no? Ayusin natin yung schedules natin. No? Pero, joke lang naman po yun, ikinasal na sila kay IMG. Alam niyo kung bakit? Hindi po dumadaan ang isang araw na hindi na po napag-uusapan ang IMG. Kung hindi sila may kinakausap, nagpo-post sila sa Facebook kung ano-ano pang ginagawa natin. Why? Because they want to build their IMG team. Okay? Kasi maganda po talaga pag nakabuild po tayo ng team po natin. Ito na lang po, be part of something big. Bakit ito po yung picture na pinakita ko? Kasi ito na po yung team, kulang pa po yung team na yan. O hanapin nyo na po yan, yung mga mukha po ninyo kung nandidiyan po kayo. No? Hinabol ko lang po kasi, pasensya na kayo sa akin, may mga wala pang mga pictures, kasi naawa po ako kay Johnny, sabi niya, Ate Mina, wala pong hindi po ako pwede ngayon, nag-message po siya sa akin. So, yan, sige, naawa naman ako sa kanya kahit kulang-kulang pa yung pictures ng aking presentation. Yan. Sana meron din po tayong ganyang team. Yan po yung team ni EVC Carmela, pero kulang pa yan. Tayo pa lang po yan. Konti pa lang po. Papaano pag mas nakabuild po tayo, mas malaki pa nating team? Di ba mas masaya? Kasi dyan mo makikita, ang dami mo na palang natulungan na pamilya. Okay po? So, yan. We have to make a difference, no? Sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga kapwang sa mga tao na nakakausap natin. Because we have our mission and vision.
No? Join our cause to fight debt, financial insecurity, and financial illiteracy. Tulungan po natin. Dito nga sa IMG, wala po siyang pinipili. Nasa mababa ka man, nasa middle ka man, mayaman ka man, o wala ka mang pera. Dito, hindi po natin hindi po natin iniitsapura. Lahat po dito ay pwede po nating akapin. We welcome po lahat dito because our mission is to help create wealth for families. So no family left behind, and our vision is to create the new industry where everyone is able to earn what the wealthy are earning, bringing the secrets of the wealthy to all. Find something you believe in and put your life to fight for it. Yun po yung gustong-gusto ko pang na natutunan ko kay Coach Aan. Ano po ang nangyari sa kanya? Sabi niya, umalis siya, lumayo siya sa pamilya niya kasi may gusto siya sa sarili niyang buhay, kung ano yung gusto niyang gawin. Pero may natutunan siya na gustong-gusto pala niya. Nagpasalamat siya at nakilala niya sa IMG kasi gusto niyang tulungan pala yung mga mahihirap. Kahit ano pa man, kahit nahihirapan siya, kahit nagkakasakit siya, ano po ang ginagawa niya? Nagtuturo pa rin po siya ng financial education sa mga kailangang turuan. Okay? So dito po tatapusin ko yung ating presentation kasi meron pa rin po tayong yung membership benefits. Ano po? Ipapalitan lang po natin yung ating slides. Yan. So, okay lang po ba tayo dyan? Parang walang nasagot. Hindi ko nakikita kasi yung okay. So, yan. Mabilis lang po natin pag-uusapan ito. Ano po? Yan. Ganito na lang para mas mabilis to. Ano po? So, ay kita niyo po ba o masyado po bang maliit? Sige, palakihin natin. Yan. Pag member tayo ni IMG, ano yung mga benefits na makukuha natin bilang members? Kagaya po niyan ng sa Isilunga, di ba may card tayo? Ano yung mga benefits mo na makukuha mo pag member ka ng may card ka ni Isilunga or ng SM Advantage card? Ano yung mga benefits mo? Dito sa IMG meron po tayo. Magkano ang bayad natin? Kasi baka mamaya tanungin niyo po ako magkano ang bayad natin. Pag dito sa outside OFW tayo, kagaya dito sa Europe, 185 euro. Sa Pilipinas, 5,500. Sa mga ibang lugar, magkakaiba po yan. Bakit? Masyado bang mahal yon? Ang sasabihin ko po sa inyo ay hindi. Makikita po natin yung mga benefits natin. Number one, may free ebook po tayo. Lahat po niyan, kumbaga, ng mga tinuturo natin, nandito po sa libro po na ito. Okay? So, nandito po sa free ebook po na yan. Okay po? So, lahat yan, nandito yan. Nang itinuturo ni IMG dyan. So, ano pa rin po ang financial education? Meron pong napasok, wala pong nag-a-admit. Yan. Number 2 is free ebook. Financial workbook natin. Saglit lang po ha, para ma-accept ko po yung mga dadating. Kasi kanina nag-a-accept din po ako eh. Yan. Okay po. So number 2, yan, free ebook, financial workbook. Yung na-mention ko na po ito kanina eh. May mga workshops po kasi tayo yan. Yung increase cash flow, no? Building a strong financial foundation, building wealth asset accumulation, retirement planning, building a business in the financial industry. Lahat po yan may workshop po tayo. Okay? So itinuturo po sa atin. Pag member po tayo ni IMG, free po yan. Pero pag hindi pa po tayo member, meron po tayong bayad dyan na 100 pesos. Okay? So, number 8, ito yung sinasabi ko din po kanina, financial check-up. Kung meron po tayong physical check-up, may financial check-up na tinatawag. Kasi baka mamaya, mas malaki na po yung nailalabas natin kesa yung napasok. Okay? Dapat alamin po natin. Baka mamaya, may cancer na din yung mga bulsa po natin, yung mga wallets po natin. Okay po. Number 9, ito gusto po natin makapag-offer ng iba pong mga products, no? I mean sa mga insurances, mag-exam po tayo. Associate Financial Planner, may discount po yan. Pag nasa abroad, instead po na 16,000, it is only 2,500. Pag sa local naman sa Pilipinas, instead na 5,000, 1,500 lang. No? Ano pa?
Number 10 na benefit po natin, no? Meron na po tayong automatic na personal accident insurance yan. Pag associate tayo at MD, 100,000. Pag SMD and EMDs, 200,000. Pag CEOs and up, 300,000 po yan. Ngayon, kailangan lang po dito ay every year po nating nagbabayad tayo ng accreditation renewal na sinasabi natin 1,500. No? Para ma-avail po natin ulit ang ating mga benefits na ito. Okay po? So, number 11, yung Fidelity Life. Ito po ay babayaran lang po natin ng one time na 500 pesos. Meron po tayong memorial concierge service na 50,000. Ito po yun ha. Yan. Need to fill out application form subject to underwriting process. Pay one time. Isang beses lang po yan. No, yung memorial na to. Okay, number 12. Pag member po tayo ni IMG, meron po tayong salamin. Free po yung laser check-up po natin. Free po yung frame. Babayaran lang po natin yung lens. Nung 2 years ago na umuwi po kami, ang binayaran ko po, kumuha po ako ng dalawa, 900 pesos lang po ang bawat glass. Ang bawat tawag dito, set of glass po ng natin, ng salamin po natin. Okay? So, yan. Ano pa po yung mga nakukuha natin? Member po tayo ni IMG, number 13, free unlimited consultation from members, exclusive sa Kaiser Medical Center. May member po ako, may kasama po ako dito, may partner po ako. Minember din niya yung nanay niya na 70 years old. Alam niyo, tuwan-tuwa siya. Alam niyo kung bakit? Kasi nagpa-check up po siya dito sa Kaiser Medical Center. Nagpa-check up po siya. Alam niyo po kung magkano lang daw po ang binayaran niya. Instead po na 1,200, nagbayad lang po siya ng 600. No? Yung mga ganito po consultations na to, ang laki po na nagagasto, natitipid po natin. Okay? Discounted medical services for members and their immediate family. Yung mga mga halimbawa, nagpa-swab test tayo, may mga discount po yan. Basta sa Kaiser Medical Center. Okay? Malaki po yung nadi-discount natin. Instead daw na magbayad sila ng 3,000 sa isang taon, no? I-member na lang po niya yung kanyang nanay. Dahil ang laki po ng benefit na di-discount nila. Pag member ka pa ni IMG, ito po yung isang maganda. All new members become automatic mutual fund investor. Ano pong nangyayari dyan? Part po ng bayad natin. Pag nasa Pilipinas ka, 5,500. Pag nandito ka sa Europe, 185. Yung 1,000 pesos ay ilalagay na sa mutual fund mo. Investment mo na po yan. Mutual fund investment mo, ikaw na lang po ang magdagdag. Bakit po ginawa yun ni IMG? Babalikan ko po kayo sa number 1 na number 1 na benefit. Kasi ang gusto mangyari ni IMG, tuturuan po tayo maging investor. Mag-iwan po tayo para sa future po natin. Para sa retirement po natin. Yun po yung gustong gawin sa atin ni IMG para hindi po tayo kawawa. Okay? So yun po yun. Number 16. Healthcare products and services, tayo lang po yung may access. Pwede nating i-share ito, long-term care, senior care, short-term care sa ating mga kakilala. Pwede nating i-offer. Sino lang ang may access? Pag member ka lang ni IMG, pwede po nating gawin yan. Okay? No? Pwede din po nating i-offer ang most 18 as long as nakapag-exam ka po sa Insurance Commission. Kasi syempre, hindi naman po tayo scam. Legit naman po yung company po natin. Kaya, hindi po natin po pwedeng i-offer ang mga ito pag hindi po tayo license ng Insurance Commission. Okay pa? So, yung si Manila Bankers Life. Yan. Number 18, exclusive to IMG members only, free investment seminars, mutual funds at zero entry fee. Marami pa po, hindi lang po tayo Soldivo ang meron tayong mutual fund ha. Marami pa pong iba dyan. Meron po tayong, under po tayo ng Ramper Financial, Soldivo, Atram, Phil Equity, Philam Asset, FAMI, and Sun Life. Yung mga mutual fund na yan, no, po pwede po natin gawin. Ang kagandahan po dito, zero entry fee. Paano po yung zero entry fee? Example po, pupunta po ako sa Metrobank. Gusto kong kumuha po doon ng mutual fund. Halimbawa, yung 10,000 na i-invest ko doon sa mutual fund ni Metrobank, may babawasan po doon na tinatawag na entry fee. Sabihin na natin 3.5 yung entry fee na babayaran doon. So, ibig sabihin, yung 10,000 na i-invest mo doon, mababawasan po yon ng 3.5. Pero, ano po yun, pag dito po tayo, since member tayo ni IMG, pag dito tayo nag-invest, no,
lahat po yung 10,000 natin nakalagay sa investment natin. Wala pong bawas yon kasi zero entry fee. Yun po, isa pa lang po yan na benefit. Sa lahat po ng na-discuss ko kanina, pang 18 po yan na benefit. Okay? Pa po, ang benefit number 19. Gusto ko, ayoko ng mutual fund, gusto ko ng direct trading. Ako yung bibili, ako yung magbebenta ng aking shares. Ako ang gusto kong bumili, kay Jollibee lang ako, kay dito lang ako. No? Po pwede po yan. May trade po tayo by Abacus Securities. Po pwede din po yan. No? Meron din po tayo. Number 19 na benefit natin. Number 20 si Ozone po to therapy. Ozone therapy at members price. May discount po tayo dito. Nung pumunta po kami 2 years ago, nag-inquire po kami dito. Instead po na 6,000 ay 5,000 lang. Every session. No, every session po yan. Experience the latest technology in defeating pain and defying age. Pwede po yan. Okay? Yan. Number 21, partnership with Palawan. May discount po tayo pag nagpadala po tayo. No? Dito, gagamitin natin si Palawan. May discount po tayo. Special discount yan. Kasi kapartner po natin. Tatandaan po natin ha, broker po tayo ng mga kumpanya. Okay po? So yan, may mga non-life insurance po tayo yan sa car insurance, travel insurance, fire insurance, personal accident, bond, marine cargo. Isipin po natin, baka mamaya yung kotse natin naka-insured pero tayo, hindi tayo naka-insured. Isip-isip, no? Mag-isip po tayo dyan, no? Mamaya naka-insured yung sasakyan, tayong driver, hindi. Kaya ayan po ang non-life insurance natin. May discount po tayo dyan bilang member ni IMG. Members discount from real estate companies. Gusto mong bumili ng ng condo, member ka ni IMG po, pwede po 'yon. Mamili ka sa SMDC, Ayala Land, DMCI. Yung instant na ibabayad mo sa ahente, pag pumunta ka kay SMDC or Ayala Land, ay mawawala po 'yon. Mapapapunta po 'yun sa iyo. Discount mo na po siya. Or commission mo siya kasi pwede mo po itong i-refer. Okay? So next, number 24, yung special discount on memorial lots and interment packages. Meron po yan. Pwede po natin, hindi naman natin sabihin pang personal natin, pwede po natin gawing investment yan. Pero sa Batangas po yun. May mga discounts din po tayo pag mga online courses natin. Yan pa kasi pag ginawa po natin ito direct sa direct ito, mahal po yan. Pero pag member po tayo ni IMG, ay nakaka-discount po tayo. Okay? So, yan. Yung mga discounts on special courses dyan kay Jomar Hilario, Alan Ho, Shannon Sino, and Jay Castillo. Okay po. So, number 29, yung Heaven of Infinity tuloy. Si Everest Memorial Services. Ito po yung katay-up po yan ni Fidelity kanina. Kay Fidelity manggagaling yung pera, pwede po natin gamitin dito kay Everest. May discount po tayo dito. It's 24/7 Memorial Concierge Services in the Philippines. Nandiyan po yung telephone number kung gusto po tating tawagan at mag-inquire. Okay? So, APS naman, masyado tayong maraming ari-arian. Ano nga tawag dito? Hindi alam kung kanino ilalagay, kanino mapapapunta. Talagang pinag-aawayan. Pwede po tayong lumapit po dito dahil member tayo ni IMG, napakalaki ng discount natin dito. Pagpagawa ng free will, last will and testament, and at the same time paggawa ng corporation. Okay? So, may mga discounts po tayo dyan. Okay po? Auto program, no? Meron din po tayong auto program. Gusto mong bumili ng sasakyan, gawin lang po natin. Lahat po yan online. Click lang po natin yung yung portal natin, nandoon po. Instead po na meron ulit tayong ahente, direkta na naman po. Tinatanggal nga po si middleman, di po ba? So makaka-discount po tayo. Instead na maibabayad natin sa kanila. Instead na iba ang mag-commission, tayo po ang mag-commission sa sarili natin. No? Discount na po natin yan. Okay? May mga rewards din po tayo dito. Halimbawa, number 32, ito po yung sinasabi natin. Pwede po natin gawing business si IMG. So, be in the financial industry. Own a business, become a financial educator, own your time, online system, help families achieve the income you want and become debt-free. Kagaya pa ng sinabi ko po kanina. At isang beses ka lang po magbabayad ng membership, 185 euros. No? Pag dito po tayo sa Europe, 185, no? Meron na din po tayo, kasama din po doon yung lisensya natin dahil ginagawa po nating business
si IMG. Kasama na po yun doon. At eto po yung pwede po nating kita. Income projection po yan. Pag bago ka palang associate ka, 20%, pwede kang kumita ng isang taon na 288. O pwede mo pang madagdagan pa po yan. Depende po kung gaano tayo kasipag. Marketing director, 37% ang kikitain natin pag may direct po tayo. Possible kang kumita ng 500,000 sa isang taon. At lalo na po, pag senior marketing director, kasi 47% po tayo. No? Pwede po tayong, umabot na po tayo dyan ng 1 million. Or almost, depende po yan. Mga income projections lang po. Depende po kung gaano tayo kasipag dito. Okay? So, pero, ang sasabihin ko po sa inyo, bilang member ni IMG, wala po tayong kita dito. Di ba sa iba kasi, once na nag-member sila, may kita sa membership fee. Dito po, hindi. Wala po tayong kita sa membership fee ng mga nasisharean po natin. Okay? So, yan. Ano pa yung mga rewards na nakukuha natin? Yan, may mga vacations. Kagaya po ngayon, may vacation po sa London. No? Pero with qualifications, yan kung masipag tayo at makakwalify tayo, pwede po tayong sumama sa London. Free po lahat yan. Free. Lahat po ng expenses po yan na magagamit doon. Free. Meron ka pang allowance. May cruises, may conventions, lahat yan. Mga rewards na makukuha tayo. At world-class recognition. May rings dyan, pins, watch, and car. Noong November ba ata or June last year, nagbigay sila ng 4, June daw po. 4 na sasakyan po ang naipamigay nila. Lahat yan free, syempre. May relo din po tayo. Pag SMD ka na, meron ka yan. May pins po tayo pag MD at SMD ka. Pag eto naman, may qualification din po yan. Okay, depende po kung magkano yung kinikita mo sa isang taon, depende yung ring na ibibigay sa'yo. Ang napakaganda din po itong HMO coverage po na ito, no? For MDs, SMDs, and executives. Pag MD, meron kang 70,000. Pag SMD, meron kang 100,000 at executives, mas mataas na naman po yan. Ang maganda po dyan is per illness, ha? Pag nagkasakit tayo, free lahat po yan kasi na-qualify tayo dito. Okay? So, eto namang mga susunod na mga benefits ay pag dito tayo sa abroad. Sorry po, hindi pa po pala. Number 36, excited ako kasi Powerful Members Portal. Meron po tayo niyan. No? Kahit nasa saan po tayo, buksan mo lang po. Pwede ka magdagdag ng soldivo mo. Pwede mong kausapin yung mga kamag-anak mo kung nasa saang ibang lugar. Pwede ka makipag-usap. Okay? So, Powerful Members Portal. Very powerful talaga yung portal natin. Lahat nanto doon. Saan pa tayo, di ba? Saan ka pa? No? Dominate Tool, digital marketing platform. Yun nga, sabi natin, kung nasa saan sila po, pwede mong ipasa yung sarili mong link. Kasi we have our own link po dito sa Dominate Tool, pag nag-member po tayo ni IMG. Number 38, newsletters and emails. Everyday po yan. Lahat ng mga updates, hindi po tayo mawawala kasi meron po tayong email. Kaya nga po, pag member tayo ni IMG, isang email lang talaga. Napaka-importante ng email natin. Dapat alam natin yung password, hindi tayo nagpapalit. Kung ano yung ginamit mong email mo sa umpisa, yan, yun po yung gagamitin natin, no? Sa ating pagiging member ni IMG. At ito, ang nakakatuwa, no? Meron tayong NeuraCash. Dito po inilalagay yung ating commissions, yung mga masasaya dyan. Kahapon na may mga na-receive na mga commissions, dito po nilalagay. Kung alam niyo po ang GCash sa atin sa Pilipinas, no? Ito po ay NeuraCash dito sa atin. Okay? Yung pera na nandito dito, pwede din mong i-transfer sa account mo. Okay? So, pwede po yan. Receive IMG commissions, transfer funds, pay bills through the kiosk. Instantly. Okay, number 40. Ito na po, pag member ka ni IMG, dito sa abroad. Number 40, meron po tayong Visa card. Dito po nilalagay po, dati meron po kami netong Visa card, dito inilalagay yung ating commission. Pwede nating i-withdraw saan man po tayo sa mundo. Pwede nating gamitin yung Visa card na to. Pwede tayo mag-withdraw, pwede nating pambayad. Okay? So number 41, exclusive events. May mga exclusive events kasi yan. Nung umuwi po kami sa Pilipinas 2 years ago, kasi hindi po kami nakauwi last year because of this condition, no? Ngayon, meron po tayong mga international night na tinatawag. Ang mga taga-abroad lang po ang po pwedeng umattend dito at napakaganda. Diba? Napaka-social. May dinner po tayo. Kasama po natin yung mga big three natin. Okay? So, number 42, exclusive runs and contest para lang sa mga nasa abroad. Ano pa po ang mga exclusive benefits natin? Ito po yung maganda.
Super na-appreciate ko po talaga ito. At alam natin talaga na super mahal tayo ni IMG. Okay? From 43, 44, 45, 46, 47, and 48. Bago lang po ito, nilaunch lang po ito noong November. Ibinigay po sa atin ito. No? Imagine nyo, magkano lang yung babayaran nating membership fee? 185. If something happened to you, na aksidente ka, namatay ka because of accident, may 500,000 automatic ang family mo. Burial benefit, 100,000. Accidental medical reimbursement, na hospital ka, mara-reimburse mo 100,000. Basta due to accident. Acts of terrorism, 600,000. Unprovoked murder and assault, 600,000. Accidental disablement benefit. Eto na, nabawas, natanggalan tayo ng loss of 2 limbs, 2 feet. Lahat po yan. May mga corresponding amount. Depende po kung ano ang natanggal sa atin. Pero lahat po ito ay sa aksidente. At ang napakaganda, i-screenshot nyo na lang po kung ano yung mga parte ng katawan natin, no? Mula ulo hanggang paa yan, meron po yan equivalent. Okay? And additional feature, yung repatriation service. Napakaganda. Maswerte po tayo dito kasi OWA member po tayo. Pero yung iba, alam po niyo yon sa mga Middle East, no? Yung iba hindi po sila wala po silang OWA, no? Problema po nila yung pampauwi ng mga bangkay sa Pilipinas. Ngayon, pag IMG member po tayo, tutulungan po tayo ni IMG through Everest. Siya po yung tutulong sa atin para maipadala yung ating bangkay sa Pilipinas. Okay? So, eto po ba? Lugi pa po ba tayo sa 185 euros na babayaran natin? I believe hindi po tayo lugi dyan. Sobra-sobra na nga po eh. No? Kasama po na po lahat dito. Ang dami po nating mga benefits. Dati nung bagong member po ako 2 years ago, ang binayaran ko pong membership fee is 165. Pero ngayon, nagtaas na siya, mas madami naman po tayong benefits. Diba? So, eto lahat po ang mga makukuha nating mga benefits pag member po tayo ni IMG. Okay? So, I hope may nakuha po tayo, natutunan po tayo. Ang importante lang po talaga dito is paghandaan po natin ang ating pagre-retire at tuldukan na po natin hanggang kailan tayo mag-i-stay dito. Hanggang kailan natin gustong mapalayo sa pamilya natin. Yun po yung challenge ko po sa atin. Sana wag na nating asamin na mag-stay pa po tayo for another 20 years or 10 years. Wag naman na po. Bawasan na po natin yan. Tulungan na po natin yung sarili natin. No? Wag nating antayin na uugod-ugod na po tayo dito. Nandito pa rin po tayo. Okay? So with that, maraming salamat po sa pakikinig and I do hope na may natutunan po tayong lahat. Salamat. Back to you, host. Ayan. Hindi ako makapag-unmute. Saglit lang po. Okay po, maraming